titingin na camera. Dyan. Nakakawala ako? Hello po, ako po si Janelle Cruz. Ako si Karen Salangsa. So ako po pala si Joem Dale Mamawag. Luis Gailes. Camille Pagapulangan. Ako nga po pala si Kenneth. I'm Eric Martinez. Alchester Ong. Prince Daryl Sahol. Jason Sipabola. I'm Roslyn Madelo. Samuel DeCipio Jr. and I came from General Santos City and I'm part of Training Batch Delta. From the Animation Training Batch of 2019. Batch 2018. 2021, Cutout Animation. Simula ako nung batch training 2021. Batch ko noon 2019. Training nung 2021. Batch Omicron, year 2021. Paperless Animation Training Batch 2022. Batch 2022. Galing ako sa batch May 2021. Batch 2017. Isa na akong ganap na animator ngayon. I'm currently a cutout animator. I'm currently working as FX Animation Checker. Mid-rate paperless animator ako. I'm a cutout animator. Ako ngayon, isang animator ng cutout. I am currently working as a cutout animator. From the paperless department. Layout. Animator po. I am currently a regular animator here at Snipple Animation Studios. Nag-decide ako na maging part ng training. Kasi una, it was free eh. Tapos sabi ko, okay, I wanted to learn more. Like yung industry standard of kung paano gumawa ng backgrounds in general. Tumama yung pandemya. Tapos nagkaubusan ng trabaho. Kaya nag-decide ako na naghanap ako ng trabaho sa iba. And wala akong mahanap. Pero nung time na yun, habang nag-scroll ako sa FB, nakita ko yung page ng Snipple Animation Studios. At doon nakita ko na tumatanggap sila ng free training. Nag-decide ako mag-training dito sa Snipple kasi before, meron akong experience. And puro online lang, ganyan. Gusto ko naman ng formal training. Nung time ng pandemic, I was only working on commissions as source of income. So sabi ko, okay, I wanted something stable. Dati kasi nung year 2016, nag-try ako mag-apply pero hindi ako nakuha kasi hindi pa open yung training. So yun, nung nakita ko yun, rinab ko agad yung opportunity. So as an artist, marami pong kabataan doon sa amin, sa pinanggalingan po namin sa province na nangangarap na pumasok sa ganitong industry. When I was still a kid, ever since growing up, I have always been a Disney kid. And pangarap ko talaga maging animator, and that's why I tried applying here sa studio. Kasi yun din kasi yung tinapos ko, animation talaga. So gusto kong i-pursue yung career na to. Para po maging part na rin, maging model na rin po sa susunod na henerasyon na sa mga nagbabalak na gustong pumasok dito sa industry. Akala ko po kasi is kailangan po may educational background like college degree. I didn't have an art background. Other people, they were graduates of, let's say, media when they were in college, but not me. Hindi ako graduate ng animation. Documentary film yung yung thesis ko. I was actually a business economics major in UV Diliman. Graduate ako ng advertising major ako. And ang background ko, I worked in DPI and then I worked in Meralco. So that time, wala talaga akong practice drawing. So pumasok ako dito ng zero knowledge sa anime. Nanonood ako ng animation pero wala akong knowledge sobra about making yun, maging part ng production ng animation. So nag-risk pa din ako kasi sabi ko, ito yung passion ko, ito yung gusto ko. Yun po pala, kailangan lang po ng courage and skills. Isang makina lang ang gumagana sa bahay namin. So ginagawa namin para mag-work yung training namin sa cutout is nag-switch kami si kuya sa pangumaga, ako sa gabi. Yung distance from Pampanga to here kasi on-site. Pero dahil pandemic,
parang nag-online training din kami, pero nagbakasakali pa rin ako stay dito sa QC if ever na on-site na yung training. Malayo yung lugar namin, sobra. Galing pa ako ng Cagayan. So imagine mo yung oras ng travel mula doon hanggang dito. 13 hours. So kailangan ko talagang lumayo sa bahay. Pero para sa career ko to, gusto kong mapabilang sa isang kilalang studio dito sa Pilipinas. Kumbaga, para na rin ma-fulfill yung desire ko na maging isang full-time animator talaga. That time, walang job talaga, kaya habang nagte-training, nag-apply ako as a AFSAT sa pagsusundalo and na-accept ako. So, nung na-accept ako, during training, pinapili ako ng papa ko kasi pangarap niya talaga for me is magsundalo. Ang biggest disadvantage ko, more than not having an art background, was really convincing my parents that this was a viable career for me. Pero syempre, pinili ko yung dream job ko as a animator. So medyo mahaba-habang laban po yun. Pero eventually, they really saw that this was my passion and they did give me permission to pursue what I love doing. Kasi wala akong PC sa bahay, tapos hindi ako marunong mag-Photoshop. Hindi ako nabibigyan ng chance na ma-explore yung ginagamit naming software. Dito lang talaga siya. So, during nung batch ko yung training namin, isa ako sa mga pinaka-nahuhuli. Ano kasi yun pandemic siya. Yung pandemya. Dahil nga pandemic, so walang nagpapapasok dito. Sa bahay ako naka-station, di ba? So, minsan mahirap mag-focus kasi nga, minsan, kalagitnaan training, minsan kakausapin ako ng mga kapatid ko, kaya may utos si mama, ganyan. Sasabihin ko pa, ay ma, nagte-training ako ngayon, wait lang po. Parang ganun. So, minsan maingay sa bahay. So, siguro para sa akin medyo naging challenge siya. Communication din po. Dahil sa time po ng training namin is we are under online training, kaya hindi po namin nakikita yung trainer namin at yung mga kasamahan ko. Kasi since online siya, minsan nahihirapan ako magtanong. Nahihiya ako, ganun. Minsan hindi din kami nagpapalitan ng mga ideya dahil nga po sa kakulangan ng komunikasyon. Kaya thankful ng mga on-site training kasi hands-on talaga sila tinuturuan. Nag-aalala yung magulang ko na bumiyaya ako sa pampublikong sasakyan. Mahirap din yung biyahe tapos wala rin akong allowance masyado nun So, nag-decide yung mama ko na bumili ng bike para lang makapunta dito sa Snipol. Kasi kaya pupunta na kami ng aming mga directors and supervisors. So nung sinabihan na kami na pumunta na ng Snipol mismo para mag face-to-face training, so unang-una po ay kinabahan po ako kasi nga po ay pupunta ako sa isang lugar na malayo na wala po akong ideya kung ano po yung magiging buhay ko roon pagpunta ko doon. Mahirap para sa akin na mag-isa. Siyempre, nasanay ako na may mga kasama sa bahay. Isa sa mga worries ko rin po ay iiwan ko yung buhay ko doon sa probinsya na pinanggalingan ko at pupunta doon sa panibagong oportunidad na aking gagawin. Pero yun nga, yung challenge lang naman sa akin yung sa baon ko pang araw-araw kung saan ko kukunin kasi nga street training ba. So wala akong work that time. Pero yun, sinuportan naman ako ng parents ko kaya ayos naman. Natapos ko yung training ko. Pinang-fulfilling sa akin is kapag na-compliment ako ng director or someone, nasabi nila na maganda daw yung extent ako. Nakakaya na po namin mag-animate talaga na sa una, bago po kami pumasok ng training is parang ang imposibleng gawin. Pero nung umaabot na po kami, ayan po, nasa production na kami, nakakatuwa lang po makita na kaya naman po pala namin mag-animate. Na-expand yung knowledge ko, hindi lang sa animation, pati na rin sa mga personal art ko,
Yung poses, yung backgrounds, yung staging. Systematic kasi yung training. Kaya parang na-apply ko din siya sa sarili ko as kahit artist na like gumagawa ng personal art, ganun. Napaka-mahal ng mga animation course. Nag-search ako doon. And syempre, animator yung dream job ko. Saan ka makakita ng free training na after ng training is sure na yung job. I've been studying animation since I was in college, I think, on personal lang. Reading books, watching shows, and then doing it on my own. And for someone to actually see me and see na ay may potential yung tao na to, that was so fulfilling. And it was so nice kasi literally ang galing ng trainers namin here sa Snipol. Yun yung learning talaga na hindi mananakaw ng iba. Yung zero learning ko sa animation, nagkaroon ako ng idea and ngayon pinagkakakitaan ko na. Habang nanonood ako ng mga cartoons or anime before, nakikita ko yung mga pangalan ng mga animator sa credits. Yun din, gusto ko mapabilang sa ganung bagay. Gusto makita yung pangalan ko doon. Yun, malaking bagay na yun para sa akin. Kaya nasabi ko na fulfilling talaga siya. Kahit hindi kayo sanay na mag-note down ng mga lessons, try nyo kasi nakakatulong talaga siya. Akala ko okay na yung meron kang basic drawing skills. Pero kailangan mo din matutunan. Kailangan mo tandaan na ang animation, hindi lang siya drawing lang. Bago kayo pumasok sa ganitong bagay, kailangan nyo muna alamin kung ito ba talaga yung gusto nyo. Kung ito ba talaga yung passion nyo. Kung alam nyo ba, magiging masaya kayo. Kasi nung una, akala ko madali lang talaga. Akala ko madali. Pero yun pala, mahirap. Kung determinado kang matuto talaga, masasurvive mo yung mahirap na training. Gawin niyo yung best nyo. Kung ito talaga yung gusto nyo, i-pursue nyo. I wish that someone told me to just try. Kasi I was always so scared of pursuing my dreams and pursuing my passions. Kasi ang sabi sa akin ng parents ko, kapag naging artist ka, walang pera dyan. So, sinasabi nila, mahirap yan, maliit yung sahod, pero hindi. Magugutom ka lang or ganyan. And because of that, I was so scared. It took me like 4 years to even try and study animation. Fulfilling yung trabaho mo ito. Sana may nagsabi sa akin na okay lang humingi ng tulong. Hindi siya kahinaan. Huwag yung ituring na kahinaan yung paghingi ng tulong dahil hindi lahat may figure out nyo ng kayo lang ng sarili nyo lang. Kailangan nyo ng ibang tao. Pagdating po pala ng training, lahat kayo pantay-pantay as in lahat ng matutunan nyo. Kung may natutunan pa kayo sa iba, mas may matututunan pa kayo dun mismo sa loob ng training na lahat kayo aangat-angat ng sabay-sabay. Sa kagaya ko rin po na nanggaling sa malayo. Dahil nga taga Pampanga ako, sana meron nakapagsabi sa akin na huwag niyong pigilan yung sarili niyo na tuparin kung ano man yung gusto niyong maabot sa buhay. Huwag kang magkaroon ng mindset na sumuko agad dahil sa mga ibang mga factors, kunyari malayo. Embrace lang po yung failure at be disciplined sa lahat ng mga trabaho ninyo. Focus lang tayo sa quality. I am happy. I am fulfilled. It's not all the time that you find a job na really brings out the best in you. Hindi siya hirap for me to wake up in the morning and go to work. Ano siya, yung mga dating hindi ko nabibili, nabibili ko na ngayon. Ang sarap para magkaroon, yung meron ka. Nasa-surpass ko na yung quota na binibigay sa akin. Dahil doon, kumikita na rin ako ng malaki. Natutulungan ko na rin yung pamilya ko sa mga bills, sa pagkain. Happy ako. Happy ako na lahat na natutunan ko is na-apply ko at pinagkakakitaan ko and yun yung pinaka-reward na bukod sa marami kang natutunan.
Then, continuous learning pa rin everyday. Pag-create ko po ng character from 2D to motion 3D, gano'n. Na napapagalaw ko na or napapaikot ko na yung mismong character na kaya ko na siyang buhayin. Iba pa rin ang animation eh. Yung nakikita mo buhay yung drawings mo, buhay yung gawa mo. And nagbe-blend in ka dun sa style, nakikita mo yung nakaya mo. Lahat po ng pagod, ng hirap, lahat po ng mga worries, expectation ko po, napalitan po yun ngayon na talagang masasabi ko na worth it sa lahat ng paghihirap ko. Nag-improve sa akin. Siguro mas naging madisiplina ako in terms of routine and also money management. Ang mga significant improvements ko po, oh my God, sobrang dami. Kasi in a span of 2 years, sobrang nakita ko na nag-improve yung pag-drawing ko ng expressions, ganyan, yung anatomy. Kasi iba po talaga kapag natututo ka sa mga actual people na nagagaling sa industry or like nag-work sa industry, as in sa mga masters, sa mga matagal na sa industry. Opportunity siguro. It's fun. Awesome. Fundamental. Well-organized. Exciting at saka surprise. Masaya. Mahirap siya. Well, wala naman kasing madali. If I can summarize it, the word that I would use would be fulfilling. 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 I'm so grateful na binigyan ako ng opportunity ni Snipol na makapag-training. Libre kasi siya no? It's so nice here. If you meet all the people, they're always so helpful. So ayun, I hope that you join and I hope that you enjoy the rest of it.